and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi. Ayaw natin may nadidi. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Car, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Russia. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Hen. Good morning Pilipinas, ang ating oras 11:06. Talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok. Kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. DZRH, ang galing mo Dok. Good morning po at welcome sa ating programa. Ito po ang Galing Mo Doc live dito po sa DZRH Radio, DZRH News Television. Sitingin po muna kay Doc Ruby Ruth Roses. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Sana po ay isang masaya at talaga namang malusog na Sunday ang inyo pong ini-enjoy ngayon. Long weekend pa rin po. Ayan. So kung nasa man po kayo naroroon, I hope you're enjoying your long weekend. At syempre sa mga nanonood at nakikinig naman po, tamang-tama dahil ngayong pong umaga ay meron po tayong pag-uusapan na napaka-importante po para tayo po ay mabuhay at iyan po ay ang paghinga. Diba? Breathing. At dahil nga po dyan ay kailangan mapanatili po na malusog at malakas po ang ating mga baga o lungs. Kaya naman po, ang topic po natin ngayon sa Ang Galing Mo Doc dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television ay ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. At ito po ay in line with our celebration of National Lung Month ngayong buwan po ng Agosto. So tama-tama po tatanungin natin ang ating eksperto tungkol po dito sa COPD o yung Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Bakit napaka-common o napakakaraniwan po nito sa ating mga kababayan? Di po ba? At dahil nga po ang buwan ng Agosto ay National Lung Month na naaayon sa Proclamation number 1761 na ang layunin ay isulong ang kalusugan ng ating mga baga upang masigurong maayos na paghinga. Sa ilalim din po ng tema na baga ko, alagaan ko,
Breathe Freely, Live Healthy, nais nating bigyang halaga ang tamang nutrisyon, pag-aalaga, pagkuha po ng chest x-ray at ang regular na pagpapatingin sa doktor upang masigurong kalusugan ng ating mga baga. Ngayong umaga pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang sakit sa baga na dumadapo sa ating mga kababayan at iyan po ay ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. At para po i-discuss yan, makakasama po natin ngayon ang ating ekspertong panauhin. Ang kanya pong medical school, nag-graduate po siya sa UER MMMC noong 2023, 2023, batang-bata. 2003 po. Residency niya po in internal medicine sa Medical City noong 2008. Nag-fellowship din po siya in pulmonary medicine sa Philippine General Hospital noong 2010. At naging chief fellow po siya noong mga panahon po na yon. At ito, Most Outstanding Fellow in Training, Philippine College of Chest Physicians 2010, Past President, Philippine College of Chest Physicians Southern Tagalog Chapter noong 2017 to 2019, Past President din po siya ng San Pablo City Medical Society noong 2018 hanggang 2019, and PMA Most Outstanding Physician 2021 sa San Pablo City Medical Society. O di ba talaga namang eksperto, tama-tama at talaga namang siyang ating kinuha na maging panauhin ngayon. And the pulmonary consultant po siya sa SPC Medical Center, Community General Hospital at San Pablo Doctor Hospital. Ayan. So pakilala na po natin siya. Siya po si Dr. Leandro Masanga Jr. Hi, Doc Leandro. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga, Miss Karen. Ayan po, si Doc ay joining us via Zoom, pero wala ka bang video, Doc? O okay lang sa inyo na audio muna? Nawala yata siya. Ano ba to? Sige po. Ayan. Okay. Para makita namin ang inyong gandang lalaki. Ayun, try natin ulit. Ayun, pero, start the video. Yeah, ayun. Hello, Doc. Good morning po. Good morning. Ayan, Doc. Also, of course, joining morning, us, si Doc Ruby Roses, ang host po. Mamaya, ito-turn over ko po sa kanya yung anchor seat, ano? Hi, Doc Ruby. Nakaabot ka. Good morning, Doctor. Hi, good morning. Buti nga. Buti walang traffic. Wala, galing isang event. May prior event kasi, buti nakahabol. O sige po, bago po natin na simulan po ang ating talakayan tungkol po sa tinatawag na COPD, which is very common, Doc Leandro. Can you tell us muna po, introduce to us, ano po ba yung baga, yung lungs po natin? Bakit po kailangan na alagaan po natin ito? Ano po ba yung pangunahing function o tungkulin ng ating mga baga when in relation to our breathing o ang ating paghinga? Yes. So, yan, Miss Karen. So, ang baga ay bahagi ng respiratory system. So, ito ay, kasama nito yung airways or respiratory tract o yung tubo na dinadaanan ng hangin mula sa bibig o ilong patungo sa baga. So, aside from the lungs o baga, may airways din tayo. So, katulong ng diaphragm muscles natin, in charge sila sa proseso ng ating paghinga. Ngayon, yung paghinga naman, mahalaga yung paghinga kasi ito rin yung paraan ng pagpasok ng oxygen mula sa hangin sa kapaligiran hanggang sa ating baga. So sa baga naman, nandun yung mga air sacs o ito ay parang mga maliliit na lobo. At doon pumapasok at mahalo ang oxygen sa ating dugo, kapalit ng carbon dioxide palabas. So pag pumasok yung oxygen sa dugo, dadaloy ito sa buong katawan natin. So kasi nga itong air sacs na ito ay manipis para makatagos yung oxygen, manipis nga ito at mabilis itong mapilas o mapunit especially kapag na-expose sa mga mapanganib na chemical from the environment. So kaya kailangan talaga nating alagaan ito. So isa pa, yung oxygen na pumunta sa buong katawan natin, importante ito sa pag-generate ng energy na ginagamit sa iba't ibang parte ng katawan gaya ng utak, ng puso at saka muscles natin. So kung may diferensya dito at hindi maayos ang delivery ng oxygen sa katawan natin, hindi gagana yung mga bahagi ng katawan natin. At kung totally wala ito, hindi tayo mabubuhay. Kaya nga napakahalagang ipagdiwang itong lung mat kasi yung lungs o baga na nire-representa ang respiratory system which involves oxygen delivery ay very importante sa buhay natin. Kaya nga tinatawag itong breath of life. At kaya ayaw nating malagutan ng hininga. So sabi nga nila, we can survive 3 weeks without food. 3 to 7 days without water. Pero ilang minuto lang na walang oxygen
ay hindi tayo makaka-survive. So, yung very important yung lungs. Tama, Doc Leandro, Doc Ruby. And alam naman natin sa mga naririnig po natin na mga emergency cases, pag ilang minuto po na nawala ng oxygen ang ating napaka-vital organs ay nagsha-shutdown na po ito. Oo. So, habang may hininga, may buhay. Ika nga. Ayan. Doc Ruby? Ayan, oo. So, on topic natin ngayon is COPD, right? O talagang medyo mataas ang cases ngayon ng COPD, Doc. Dumarami ba? Yes, oo. Oo, mataas siya. So, yun nga, actually, very important siya. So, again, totoong sakit siya kasi very unaware yung mga tao usually sa incidence ng COPD. Worldwide, it is the third leading cause of death. So, sa Philippines, sa mga iba-ibang data, minsan 7th or 9th leading cause of death. In 2023, natala to sa WHO na it caused 3.4 million deaths. And it represents 6% yung overall sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Currently, sa buong mundo, we have 100 million COPD cases. Unfortunately, yung mga pagkamatay nito usually less than 70 years old, so premature. And very common to sa low and middle income countries. So dito nga sa atin, may pananaliksik nung 2011 para isalamin yung nangyayari sa bansa. Nag-screen sila ng more than 1,000 patients sa isang probinsya. Napansin nila, natuklasan nila 20% may COPD. So 1 out of 5 Filipinos can actually have COPD. Unfortunately, mga kalahati lang. Nag-range siya sa mga 50 to 80% lang ang nadadiagnose. At ang mga common cause nito, natuklasan nila sa Pilipinas, sa ibang bansa, smoking. Naku. Pero dito sa Pilipinas, very important din yung mga nagsusunog ng kahoy, at saka yung mga exposed sa farming, more than 40 years old, at saka yung mga pasyenteng nagkaroon na ng tuberculosis. Oh. So very common siya. Present danger siya. Opo. Okay, so napaka-pervasive at napaka-common pala nito, Doc Leandro, Doc Rubino. Pero sa mga hindi po nakakaalam, nabanggit nyo, marami po pala ang meron na po nito pero hindi nila alam na meron po sila, hindi po diagnosed. Ano nga po ba yung COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease? And what is the difference of COPD sa mga ibang common na mga lung or respiratory diseases, Doc Leandro? Yun. So, translate natin yung COPD. So, chronic, meaning pangmatagalan. And then obstructive, syempre, bumabara. So, sinasabi sa patient yun, pangmatagalan, bumabara, pulmonary. So, sa lungs nga siya, connected sa lungs, disease, sakit. So, isa itong pangmatagalan at patuloy na lumalala sa pamamaga ng daanan ng hangin na magre-resulta sa hirap ng paghinga. So, ang estado nito ay pamamaga dahil sa mga mapanganib na chemical na nalanghap ng mahabang panahon. Humahantong ito sa dalawang entity, yung emphysema o yung pagkasira ng mga o pagkakapunit ng mga maliliit na lobo sa baga. Kapag nangyari ito, kakaunti na yung kabuuang lugar kung saan dadaos yung oxygen papunta sa dugo. Meron ding bronchitis o yung pagkipot o pagkapal ng daanan ng hangin. So, ang tubo na ito, napupulo rin ng plema, so magdudulot din ng kakulangan ng daloy ng hangin papuntang baga. So, ang sakit nito, irreversible. Hindi kaya ng hika. Pwede siyang manumbalik sa normal in-between episodes ng hika. Ang COPD naman, pag nangyari ito, permanente na rin siya. Hala, nakakalungkot naman Medyo yan. nakakatakot. At nakakatakot. Lalo Tama. mataas ka mo ang kaso dito sa Pilipinas, hindi ba, Correct. Doc? Oo. Now, Doc, Yes. nabanggit nyo kanina na it's very common now in the Philippines at mas marami dito ang underdiagnosed. Kumbaga, no, hindi na-diagnose kasi hindi naman talaga tayo na malimit magpatingin. At isa yung sa cause or risk factor is smoking. Yes. Right? So, is this true for sa buong mundo or most common talaga ang smoking in the Philippines only? Sa buong mundo, talagang very common yung smoking. Although sa mga high-income countries, siya yung mostly primary cause. So usually mga 70%. Unlike sa Philippines, may mix siya. So mga 40% or 30 to 50% smoking, but
especially in rural areas sa mga probinsya, very prone pa rin tayo sa indoor pollution. Ito yung mga paggamit ng mga sinusunog na kahoy pag nagluluto sa bahay. Again, importante rin yung exposure natin sa mga chemicals sa habang nagfa-farming, and other causes also yung mga occupational exposure. So common naman to sa lahat. So occupational exposure, yung mga exposure sa mga factory na expose tayo sa iba-ibang chemical, iba-ibang dust, iba-ibang usok. Wag rin natin kakalimutan, syempre, yung usong-uso ngayon, yung vaping, di ba? So same rin yung risk factors niya, isang mahabang usapan din yan, pero same rin ang risk factors than as cigarette smoking. And ayun. So, Kaya kung muna tanong, Doc, kasi di ba marami tayong kakilala na nag-yoyosi. And of course, meron tayong secondhand smoking. Gaano kataas ang ating risk na magkaroon ng COPD from secondhand smoking? smoke. Oo. Actually, ano na rin yan, sasabihin ko rin ngayon, sa hindi lang naman yung tao na naninigarilyo ang COPD. In fact, even yung mga exposed sa secondhand smoke ay pareho rin yung risk ng pagkakaroon ng COPD. May mga iba-ibang pagsusuri, ganoon din, more than 2 times din yung risk nila of having COPD compared to normal na mga pasyente o mga tao. Ang secondhand smoking, bukod sa COPD, kagaya ng paninigarilyo, exposed din sila sa same risk, hindi lang COPD, kagaya ng cancer, sakit sa puso, stroke. So marami siyang ang secondhand smoking ay harmful din. Kaya tigilan na ang paninigarilyo dahil nakakadamay din sa ibang tao. Ayan, siguro po, napaka-interesting po ng ating topic, Doc Leandrin, Doc Rubino, pero mag-commercial break po muna tayo. At sa ating pagbabalik, pagpapatuloy po natin ang ating diskusyon with Doc Ruby, dito na po sa ating anchor seat. Ang ating topic ay Chronic Obstructive Pulmonary Disease, o COPD, in line po with National Lung Month this August 2026. So po kayo nga alis dyan. Ang ating oras, 11:21. This time check. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon! H-Radio, DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programa. Ang galing mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Rosas at si Doc Andre. Si Andre who actually Brad Kuhuto sa Mu Lambda. Doc. Morning. Hello, sis. Hello to our Mu Lambda sisters and brothers. Anyway, bago Yes. yun, congratulations to Joji Loren pala for a successful J. Loren edition doon sa Maarte Fair. Okay. Now, Doc, siyempre napag-usapan kanina yung mga risk factors like smoking and other like charcoal at yung mga pagsusunog and environmental pollutants. Now, meron bang edad naman na specific para or mas at risk na magkaroon ng COPD o walang pinipiling edad ito? Ayun, sige. So tungkol sa edad nga, syempre dahil yung sakit na ito ay acquired o nade-develop, especially through prolonged o matagal na pagkakabilad sa harmful chemicals like cigarette, smoke, pollution, or other chemicals, usually lumalabas ito kapag umiidad na. So kadalasan nga na isasama sa criteria yung pag-screen sa edad ay 40 and above. Ngunit may mga bata pa din na nakakaranas ng sakit na ito. So, in terms of age talaga, mas mataas yung rate na nagkaka-COPD, yung 70 and above compared to 40 and above. Kasi kapag umiidad, naturally yung lung function natin bumababa talaga. At mas matindi ito kapag ikaw ay naninigarilyo, lalo na kung naninigarilyo pa at may COPD. Pero hindi ibig sabihin kapag bata ka, hindi ka na at risk na magka-COPD. Kasi yung bisyo mo na sinimulan mo kapag bata ka pa, sisingilin ka nito kapag tumanda ka na. So sa mga sanggol naman, syempre, yung mga bata na na-expose nung mga harmful na usok nung bata pa sila, posibleng magkaroon sila ng mahinang baga na magdudulot din ng COPD pagtanda. So in terms of edad, wala rin talagang pinipiling edad yung risk mo sa smoke at sisingilin ka nito pag tumanda ka na. So it's yung length ng exposure doon sa mga sa smoking and other pollutants na posibleng mag-cause nitong COPD. Now, Doc, paano naman natin malalaman kung may COPD na ang isang tao? Ano yung mga sintomas na hindi siguro dapat baliwalain? So yun. So usually pag nag-screen tayo ng COPD, tinatanong natin kung meron silang ubo na hindi gumagaling, chronic cough. Hindi naman usually ang dahilan ba't pumunta sila sa mga espesyalista. Bukod doon, yung mga hinahapo, hirap huminga. So mabilis hingalin.
And then isa pa yung easy fatigability. So again, mabilis mapagod. So mga karagdagang simptomas na dinadaing nila, parang masikip po yung dibdib namin o parang kapos sa paghinga. Ngayon, hindi naman lahat ng COPD ganun kaagad yung simptomas. Minsan, yung mga first initial stages yan, hindi pa talaga mark yung hirap ng paghinga eh. Mapapansin lang nila, bakit parang mas mabilis ako mapagod kumpara sa kasama ko, kaedad ko. Tapos pagka medyo mas mahabang lakaran o medyo ang lakad ay papanik, napansin nila na parang mas mabilis silang mapagod. So, yun yung mga senyales. Okay, Doc, nabanggit nyo yung ubo, no? So, maraming tao, of course, na may ubo at plema, minsan mga taon. Kailan ho natin malalaman na ito ay nagiging abnormal? Siyempre, may iba-iba tayong criteria kung acute yung ubo o matagal na nga. So, kaya dito sa COPD, prolonged. So, matagal na ubo. Ngayon, pagka tumagal na yung ubo natin, halimbawa, more than 2 weeks, more than 1 month, siyempre, kailangan pumunta na tayo sa doktor para ma-assess ito. Mag-rule out tayo ng ibang sakit bukod sa COPD. Baka may infection o ibang sakit. Wag naman sana dahil nanigarilyo, may bukol pala. So, usually, kailangan natin ng X-ray, di ba? Pero, ang importanteng eksaminasyon para siguradong ma-diagnose natin ang COPD na usually underutilized o hindi nagagamit ay yung spirometry. So, yun yung magko-confirm ng pagkulang ng daloy sa ating hinga. Isang equipment to na nakakabit sa bibig natin, may mouthpiece, nakakonect sa mga sensor and computer, and then imo-monitor nito yung bilis ng daloy ng hinga natin at saka yung laki ng kaya nating ibuga. So, sinasabi ko nga sa pasyente, i-measure natin kung may ibubuga pa sila. Yun. So, it's more on spirometry, very important. Doc, yes. So, i-measure niya yung function, kapasidad, no, ng ating baga na mag-function. Yes. Okay. Now, Doc, nabanggit yung spirometry. It is also the same, of course, na function test na ginagamit for people with asthma. Yes. Ginagamit din siya for people with asthma. May different, criteria. Pero basically, it measures yung degree ng obstruction ng ating paghinga. Okay. Now, ano ho yung mga usually nakikita sa spirometry pag ang isang pasyente may COPD? So usually, minimeasure natin yung ratio. So siguro one step lang muna, minimeasure natin yung ratio, yung lakas, yung volume ng hinga niya sa unang segundo, tapos kinukumpara yon sa kapasidad ng hinga niya, yung kabuuang kapasidad ng kayang ibuga ng baga. So medyo technical siya, pero kaya importante Doktor ay pumunta sila sa kanilang paboritong espesyalista. Ayan. Doc, yung x-ray ba may tulong din ba yon para makita kung meron talagang COPD ang isang pasyente? Personally, more on pang rule out ng ibang sakit. At saka kung talagang mark yung emphysema, may makikita ka rin doong mga pahiwatig na may emphysema yung pasyente. So, inflated yung baga, hyperinflated yung baga, tapos at the same time, makikita mo rin yung extent ng lung damage. Pero for diagnosis, importante yung spirometry. Gusto ko lang i-emphasize yung spirometry. No? So, kumbaga, kung tayo may mga simptoma nararamdaman tulad na nabanggit ni Doc, kailangan tayo magpatingin sa espesyalista para malaman kung itong sakit natin ay totoo talagang COPD. Kailangan tayo mag-undergo nitong spirometry test. May katanungan dito si Merlinda Abulencia. Doc, mas accurate ba ang paggamit ng stethoscope o oscillating kaysa X-ray para malaman kung merong pneumonia? Okay, pneumonia palang tinanong naman niya. So, stethoscope versus X-ray. Siyempre, sa clinic, ginagamit natin yung X-ray, yung stethoscope para mapakinggan natin kung may mga tunog sa baga. Pero siyempre, ang requirement din para ma-confirm yung presence ng pneumonia is yung chest X-ray. Ayan. So, okay. Importante pa rin ang X-ray. X-ray. Para to differentiate, no, Doc? Okay. May katanungan din dito. Ang hika ho ba ay sakit din sa COPD according to Renato C?
So, ang hika at COPD, ang similarity nila is yung pareho silang obstructive lung disease. So, pareho silang may pagkipot sa paghinga. Ngayon, ang pinakaiba nila, una, ang COPD ay dahil sa ang sanhi niya ay dahil doon sa mga nabanggit natin sa pagkakalanghap sa mga harmful chemicals, smoke, pollution. Ang asthma usually nagsisimula yan habang bata pa tayo. Usually hereditary rin. Usually dahil din sa mga exposure to triggers pero hindi necessarily sigarilyo. At the same time, yung asthma reversible siya. Yung degree ng obstruction sa daanan ng hangin with proper medication, pwede siyang bumalik sa normal. Sa COPD, pwede nating paginhawa, mapaluwag yung paghinga, pero yung degree ng obstruction ay permanente na. Ayun. So pareho, may similarity rin sila sa mga gamot ng mga pampaluwag ng hinga, kaya usually napagkakamalan sila. Pero ang pinaka-importante dyan is yung history. Saan ba nanggaling yung sakit? Nung matanda na lang ba siya nagkaroon ng COPD? Nadigarilyo ba siya dati? May exposure ba siya sa mga harmful chemicals or smoke? Yung isa reversible, yung isa irreversible, parang ganun din, Doc? Yes, oo. Pero ang matagal na uncontrolled asthma, pwede rin magkaroon ng permanenteng pagre-remodel ng daanan ng hangin na later on pwede rin maging chronic or irreversible. So, pwede rin siya magkomplika into an irreversible disease. Ayan. Okay. Doc, base sa inyo, of course, bilang eksperto, kailan ho ba dapat sa tingin nyo magpatingin ng isang tao kung base sa simptoma niya? Ano ho yung recommendation so, basta ninyo? naman, yes. Yun. Siyempre, kahit anong sintomas, bilang doktor, no, advice natin sa patient, kahit anong sintomas, especially ito, kagaya nito, hirap paghinga, maganda, pumunta agad sa ating doktor. Importante ito para ma-rule out natin ang ibang sakit. Di ba? Hindi lang naman, halimbawa sa hirap paghinga, hindi lang naman baga ang involved. Malay nyo, may sakit pala sa puso. Pagdating naman sa baga, hindi lang naman COPD ang sakit. Pwede nga ang asthma, depende sa storya ng mga sakit niya. Pwede rin, sana wag naman maging cancer kung naninigarilyo o baka simpleng infection. So, kailangan din pumunta agad sa doktor sa lalong madaling panahon para ma-diagnose at ma-assess na mabuti. Gaya ng sinabi ko, importante sa COPD diagnosis yung spirometry. Kailangan din pumunta sa doktor as soon as possible kasi ini-emphasize natin yung early intervention. So, mas maagang mabigyan ng tamang gamot, mas malaki benepisyo sa pang-araw-araw na buhay. So, tamang gamot, tamang rehabilitasyon, at maagang pagtigil ng paninigarilyo. So, ang pagtigil ng paninigarilyo, isa yan sa pinaka-proven na intervention na makakapagpapigil ng pag-progress ng sakit na COPD. Ayun. So, emphasize ko, smoking cessation, importante. So kung meron din ho kayong mga, of course, kasama sa bahay or mga palagi nakakasama kahit hindi sa bahay na nag-yoyosi o naninigarilyo, medyo iwas-iwasan rin natin kasi nga itong second-hand smoke is ganun din ho ang epekto sa ating pangangatawan. Okay, magbabalik po tayo pagkaraan ng maiksing paalala. Pag-uusapan naman natin kung paano mabubuhay ng maayos sa isang taong diagnosed na may COPD. Ang oras natin ho ngayon ay ganap ng 37 minutes ang nakalipas sa alas 11. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Isayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Luna at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9. DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, para po sa question of the day. Sagutin na ho ng tama o mali, walang pinipiling edad ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD. Ipadala lang ho ang inyong sagot sa ating comment section, i-like at i-share at pipili tayo again ng 5 winners na mag-uuwi ng tig 500 pesos in GCash. Again, for the question of the day, tama o mali, walang pinipiling edad ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD. Ipadala ang inyong sagot sa ating comment section, i-like at i-share at pipili tayo ng 5 winners na mag-uuwi ng tig 500 pesos again in GCash. Okay, paalala lang ho, make sure ho na bukas ho ang ating messenger para naman ho na reach kayo ng tama ng ating mga, of course, ng News Center team kasi minsan hindi ho tayo nakakausap kaya hindi ho natin nakukuha ang ating mga premyo. Okay. Now, Doc Andre, nabanggit niyo ho kanina yung, of course, on how to diagnose a COPD. For treatment naman, may lunas pa po ba ang COPD? So, dahil nga nabanggit ko na ang COPD ay isang permanenteng condition o chronic, kailangan i-emphasize lang natin sa mga pasyente yung ating goals of treatment. Siyempre, nandyan na yan. Gaya rin niya ng ibang sakit, kagaya ng diabetes, hypertension. Pagka na-diagnose ka na ng sakit na yun, more or less, chronic na siya, pangmatagalan na. Pero ang lunas na hinahanap natin, ang goal of treatment natin is yung mabawasan yung sintomas, ma-improve yung physical activity, mapanumbalik as much as possible yung physical activity ng mga pasyente, ma-improve yung kalidad ng kanilang buhay at mabawasan yung exacerbation o yung biglaang paglala ng sakit na nagiging sanhi ng pagka-ospital at hopefully in the long run mabawasan yung
mortality. Gaya ko nga sabi natin kanina, mataas yung mortality rate. So, yun yung goal natin. Hindi yung totally mawala siya. Yes. Ang goal natin is ma-improve yung quality ng buhay. Kaya natin ine-emphasize to kasi importante na ang gamutan natin ay maintenance. Ibig sabihin, pag nasimulan na natin, tuloy-tuloy na siya. Ayun. So, para rin siyang hypertension o diabetes, meron ng maintenance na medications. Yes, oo. Okay. Dito sa, of course, pag pinag-uusapan medication sa mga tao, iisip ko, mahal ba to? Anong klaseng mga medications to? Anong mga usually nire-recommenda pag isang tao merong COPD, Doc? So, since ang sakit natin ay daanan ng hangin o sa baga, so mas natural siguro na ang gamitin natin ay inhaler therapy. So, mga inhaled medications. Pag sinabing inhale, yung mga hinihigop. So, yun yung mga usually inhaler, yung mga ini-spray sa bibig. Yan, kagaya yung nasa larawan. So, ang action nito, mas direkta sa ating baga, mas mabilis, at saka mas less yung side effects niya. Itong mga inhaler na to, ang goal nito ay ipabawas yung pamamaga ng baga at paluwagin yung daanan ng hangin. Meron ding mga ibang interventions, may mga oral medications na binibigay, depende sa sintomas ng pasyente. Pero ang pinaka-importante dyan ay yung inhaled medications. Pero ang paggamutan ng COPD ay hindi lang tumitigil sa mga pharmacologic na gamot, yung mga gamot na nabibili sa butika. Importante rin sa paggamutan nila, yung advice natin na itigil ang paninigarilyo. Alangan naman na nag-i-inhaler na tayo, nagagamot na tayo, naninigarilyo pa rin tayo. Sunod, ina-emphasize natin yung rehabilitation. Yung rehabilitation, tina-target niya yung mga ibang sanhi ng pagkabawas ng kalidad ng buhay ng pasyente. Sa usual rehabilitation, i-address niya yung awareness, di ba? Education on the disease. Ina-address din niya yung nutrition counseling, tamang pagkain ng pasyente. Ina-emphasize din natin yung tamang bakunahan, tamang attitude tungkol sa disease. And of course, yung isang importante, yung exercise prescription. So, paano natin mapapanumbalik yung pagka-decondition? So, yung pagkahina ng mga muscles ng katawan dahil sa COPD. So, yun. Ayun. No, ang isang problema, minsan, Doc, di ba, pag yung mga tao naka-maintenance, pag medyo gumagaan ang pakiramdam, humihinto talaga sa gamutan. Ano kaya magiging epekto nito? Kasi siguro kailangan ma-emphasize natin to kasi kahit hypertension man yan o diabetes, marami nga, di ba, nagsa-self-medicate o kung may maintenance nga, tinitigil. So, kapag gumaan ang pakiramdam ng pasyente, ano ho ang dapat masabi ninyo or ma-recommenda ninyo para ho maintindihan nila na dapat tuloy-tuloy ang maintenance medications? So yun na nga. Siyempre, natural, ang goal ng ating mga inhaler ay lumuwag yung paghinga at gaganda talaga yung pakiramdam ng mga pasyente. At kadalasan din, yung mga biglang bumabalik sa clinic ay yung mga, Doc, hinahapo po ulit ako. Pag natanong ko, kaya pala hinapo ulit, dahil last week lang naubos yung gamot. So ang punto ko, siyempre, pag natigil yung gamot, lalo na talagang proven na kailangan mo yung inhaler, babalik lang sa dating sintomas yung nararamdaman mo. So, importante dyan, proper education. So, dapat, kaya tayo may mga ganitong pagpupulong, pag-uusap, para maintindihan ng mga pasyente na importante ang maintenance sa kahit anong sakit. At kagaya ng COPD, importante ang inhaler para mapanumbalik hanggat maaari yung normal na kalidad ng buhay, normal na exercise, normal na physical activity, at normal na paghinga. Ayan. So, pwedeng mag-exercise ang isang taong may COPD, Doc? Yes. Of course, kung hinahapo pa, kailangan muna nating i-maximize, i-optimize yung kanilang lung function. So, with proper medications, tamang gamutan, at pag maluwag-luwag ng hinga, pwede na tayong mag-advise ng exercise. Gaya nga ng sabi ko, isa sa importanteng gamutan ng COPD ay yung rehabilitation. So may mga formal assessment for this, may mga rehabilitation center, pero
hindi pa ganun kalaganap, pero may mga formal assessment kung ano yung tamang ehersisyo na kaya ng pasyenteng may COPD. Sa mga bahay natin, pwede yung magsimula sa natural na, yung normal na paglalakad lang sa paligid. So let's say mga 10 to 20 minutes a day at yung kung ano lang yung kaya. So dahan-dahan, paunti-unti, ang importante na ehersisyo at napapanumbalik yung kondisyon ng mga muscles natin sa katawan. Okay. When you talk of diet at nutrition naman, meron ho bang specific na rekomendasyon para sa mga pasyenteng may COPD? So yan, isa yun sa importanteng bahagi ng rehabilitation. Pero ang goal lang naman ng diet natin usually is para maiwasan yung mga pagkain na mas mahihirapan huminga ang pasyente. So sinasabihan natin sila to avoid yung mga pagkain o mga drinks na nakaka-bloat sa tiyan. So avoid overeating, di ba? Kasi compromise na yung paghinga natin, yung diaphragm natin. Kung marami pa tayong kinakain o nagsosoft drinks pa tayo o kahit yung mga kape na nakakasikmura o yung mga gulay na nakaka-cause ng kabag, so iwasan natin yon. Also, ang importante rin sa atin yung build up ng muscles ng mga pasyente. So ang gusto natin ay yung mga pagkain mas mataas sa protina kaysa sa carbohydrates. So gulay, mga lean meat, so less yung mga carbohydrates. Ayun. Okay. Now, para naman sa bakuna kasi 'di ba, nirerekomenda ang flu vaccine, ang pneumococcal vaccine. Nirerekomenda din ho ba nito at importante ba to sa mga pasyenteng may COPD? Yes, definitely. Vital din yan sa management natin sa COPD, yung mag-advise ng vaccination sa mga pasyente. So, yung indication for flu and pneumonia, madami yan. Especially basta elderly and may mga comorbidities, may sakit, inirecommend yan. And definitely included yan ang COPD at included yan ang COPD. Ayaw natin magkasakit at ma-ospital ang mga pasyenteng may COPD kasi mas mahirap silang gumaling, mas matagal silang gumaling, at kapag gumaling sila, based on mga pananaliksik, less na yung mas bumababa na yung nila, overall state of well-being. So, pababa yung lung function every time na u-ospital yung mga pasyente. Bukod doon, hindi rin magastos din ma-ospital. Isang kumakain yan sa isang economic burden sa pamilya at pati sa healthcare natin yung pagkaka-ospital ng mga pasyente. Pwede tayong umabot sa mga ibang studies, kahit sa mga government hospital, pwedeng umabot ng mga 25 to 50,000 ang cash out ng pasyente bukod pa ito sa binibigay ng PhilHealth. Nako, napakahirap naman yan. Okay, magbabalik po tayo ulit pagkaraan lang ng maiksing paalala. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na raw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo Doc. Kasama niyo rin po ako, Dr. Ruby Roses, of course, at ang ating pong resource person na si Dr. Andre. Doc, paano naman sa mga taong may COPD na? Kailan ho natin ito masasabing emergency? Meron ho ba siyang exacerbation or meron ho ba siyang flare-up? So again, yun nga, yung COPD exacerbation, yun yung isang cause na pwede tayong ma-hospital o madagdagan yung mga gamutan kahit outpatient. So pag sinabing COPD exacerbation, may sudden attacks or flare-ups nga. So composed ito ng biglaang mas matinding hapo than yung usual nila, mas matinding ubo at mas matinding dami ng plemang inilalabas. So common cause nito is yung infection or syempre sudden exposure to any harmful chemicals na nag-cause ng flare-ups. Pero kadalasan, bacterial exacerbation. So, bacterial cause of exacerbation. So, during this event, pwedeng biglang mangailangan sila ng oxygen o mas matinding pangangalaga na hospital sila. Pero may mga panahon din naman na namamanage naman to sa outpatient. So, ito yung time na nagbibigay tayo ng gamot kontra pamamaga o yung mga steroids, or nagdadagdag tayo ng antibiotics o nagdadagdag tayo ng mga inhaler para mas lumuwag yung hinga. So ito yung gusto nating iwasan, yung exacerbation. Kasi every exacerbation, mas bumabawas yung well-being ng pasyente. Pagdating naman ho dun sa level ho, kumbaga ng oxygenation ng isang tao, of course kung isang pasyente may COPD na, kailan ho natin masasabi na medyo emergency na? Ibase ho natin dun sa hingal niya, so makabuo ho ba siya ng isang sentence, isang paragraph? At Oo, so syempre kung yung pasyente ay yun, di ba yung assessment natin pag pag nagtitingin ng pasyente, kung talaga yung pasyente ay let's say more than 30 na per minute yung hinga nila, o hindi na talaga makabuo ng pagsasalita at makikita mo yung muscle sa katawan ay talagang yung mga balikat ay angat baba na, emergency na yon. Yung mga pasyente rin na may COPD, usually nire-require namin ng pulse oximeter, yung pang-check ng oxygen, dinidikit sa daliri, wala naman tusok yon. Ano lang yon, mura nang nabibili ngayon. So, titignan natin. Ang goal natin, let's say, more than 90%. Pwede nga 88%. Pero, to be safer, lagay na natin sa 90%. Dapat lampas 90% yung oxygen saturation niya, yung level na nakikita dun sa pulse oximeter, yung dinidikit sa daliri. So, pag mababa na dun, kailangan natin ng oxygen. So, pag sa mga pasyenteng kailangan ng oxygen, pwedeng ina-advise namin sila na magkaroon sila ng oxygen sa bahay. Pwede itong tuloy-tuloy na. 24 hours o 18 to 24 hours naka-oxygen sila. Ang oxygen therapy ay isa ring importanteng intervention sa mga taong nangangailangan na ng oxygen, at proven din to na makakapagpahaba ng buhay sa mga pasyenteng may COPD na
bumababa na ang oxygen. Maiiwasan nito yung pagbigay din ng puso. Kasi pag mababa oxygen natin, pati puso nahihirapan eh. So pagka naka-oxygen support tayo, maiiwasan din nito yung pagbigay ng ating puso. Ayan. So isa rin yung importanteng intervention, yung oxygen support. ayun. Okay, mythbuster lang, no? Kasi nabanggit nyo naman itong oxygen. Kasi di ba yung iba parang sinasabi nila, addicting daw itong oxygen, just like your other medications and inhalers. Tama ho ba to o mali? So, syempre, mali. To begin with, kaya tayo nangailangan ng mga oxygen, ng inhaler, kasi nabanggit nga natin, ang sakit na COPD ay permanente at progresibo. So, mas habang tumatagal yung ating sakit na COPD, mas habang tumatanda tayo, yung kapasidad ng ating baga ay mas bumababa. At talang ito'y patuloy-tuloy habang lumalakad ang panahon to the point na may hirapan talaga tayong huminga. At sa ganung paraan, kailangan talaga natin ng oxygen. At malamang ay tuloy-tuloy na yung pangangailangan natin ng oxygen at ng inhalers upang maintenance. Pero hindi ibig sabihin nito ay dahil doon ay lalo tayong na-addict at lalo tayong naging dependente sa oxygen. Ayan. So ang punto ko lang, kailangan kasi talaga natin. Okay, maraming salamat Doc sa inyong masusing pagpaliwanag dito sa ating sakit na COPD. Now Doc, kung meron kong isang bagay na gusto nyong malaman ng bawat Pilipino tungkol sa COPD, ano ho yun? So yun. Kung meron kong isang bagay na gusto nyong, of course, malaman ng bawat Pilipino tungkol sa COPD, ano kaya yun? So yun na nga, as pulmonologist, ito'y isang sakit o karamdaman na very passionate kami. In behalf of my other colleagues na pulmonologists, gusto ko lang i-emphasize ulit na ang COPD ay nandyan, no? Present siya. Isa siyang sakit na importante. It's nasa top 10 disease siya. Isa tong malaking pasanin sa pamilya natin at sa healthcare. Kaya dapat, at isa rin tong acquired disease. So, ibig sabihin ay nakukuha natin dahil sa mga maling lifestyle o maling exposure. Kaya parang maiwasan ito, kailangan natin ng tamang awareness sa paligid natin, tamang gamutan, tamang rehabilitasyon para ma-improve yung quality of life. So para sa mga, dahil sigarilyo ang pinaka-importanting sanhi, para sa mga hindi pa naninigarilyo, stop the start. So itigil na ang pagsisimula. At para doon sa mga naninigarilyo, lalo na't wala pang sakit, huwag nyo nang hintayin magkasakit at tumigil ng manigarilyo. So, ang COPD rin, hindi naman kung may COPD na, wala na tayong pag-asa. Of course, habang buhay, may pag-asa. So, may tamang gamutan, may tamang rehabilitasyon para mapanumbalik natin yung ating kalidad ng pamumuhay. Ayan. Okay, maraming salamat Doc Andre. Medyo nabusan na ho tayo ng oras. Actually, marami po ka pong pwedeng ma-discuss on COPD. Lalo ikaw naman talaga ang ating, of course, eksperto sa topic na to. Thank you so much again and sana maimbitahan ka pa ulit namin, no? At marami pa rin po tayong pag-uusapan tungkol sa baga at mga sakit dito. At para ho sa question of the day, ang kasagutan ho dito is sa katanungan na tama o mali, walang pinipiling edad ang COPD. Ang sagot ho ay tama. Ang winners ho natin si Judith Sapitula, Ira Marie Yumang, Hannah Ire Mabale, Merlinda Abulencia, Gregorio Valdez Jr. Again, ang mga nanalo ho sa ating question of the day, si Judith Sapitola, Ira Marie Yumang, Hannah Ire Mabale, Merlinda Abulencia at Gregorio Valdez Jr. Congratulations ho. Hintayin naman sa ng DZRH News Center kung paano makiklaim ang inyong premyo. Paalala lang ho, panatiling nakabukas ang settings sa inyong FB account upang mapadalhan kayo ng mensahe. Okay, napakaganda ho ng topic ngayong araw, no, COPD. At para ho pala sa mga gustong magpakonsulta at may katanungan tungkol sa kanilang baga, sakit sa baga, lalong-lalo sa COPD, maaari nyo hong puntahan si Doc Andre Doc Andre, saan ho ang clinic natin? Okay, hindi marinig si Doc Andre. Anyway, ayan, Doc Masanga. So, okay.
So makikita nyo ako sa San Pablo City, Laguna. So kung makakagawi kayo dito, pwede nyo akong puntahan, ipagtanong. Pero sa SPC Medical Center at saka sa Community General Hospital. Ayan. Thank you so much again, Thank you. Doc Andre. And again, happy Sunday to sa'yo. At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Naway marami ho kayong natutunan dito sa sakit ng COPD, in line of course with National Lung Month ngayong August 2026. Happy Sunday everyone. Ito po si Dr. Ruby Roses nagpapaalam. Ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.